Ouch! Ang sakit! Daing ni Zan habang sa poong ulo na bumangon ng umagang yun. Yun na nga ba ang napapala ng umiinom ng alak? Teka lang, alak? Natigilan siya nang maalala ang mga naganap ng nagdaang gabi. Sa tingin niya ay marami siyang nainom kaya sino ang nagdala sa kanya sa apartment niya. Wala sa sariling inilibot ni Zan ang paningin sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong hindi pamilyar sa kanya ang kwarto. Kailan pa nagkaroon ng malaking litrato ni Philip ang kwarto niya? Teka, hindi ito ang kwarto ko. Kung ganoon, kanino? Good morning, baby Zani. Napatingin si Zan sa pinto pagkarinig sa tinig na yun. Nalaglag ang kanyang mga panganang masagot ang lahat ng tanong sa kanyang isip. Napakagatlabi siya at lalo pang pumitik ang kanyang sentido nang malinaw na maalala ang mga pangyayari. Si Philip ang lalaking lumapit sa kanya habang umiinom siya ng alak. Pagkatapos ay nasabi niya rito ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Gusto niyang kutusan ang sarili. Ano ang mukhang ihaharap ni Zan ngayong alam na ni Philip ang lahat ng problema niya. Wala sa sariling tiningnan niya ang kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Zan nang makitang isang malaking puting t-shirt ang kanyang suot. Pakiramdam niya ay lumaki ang kanyang ulo. Sumigaw siya ng malakas na malakas. Stop it, Zani! Bakit ka ba sumisigaw? Tumigil siya sa pagsigaw at galit na hinarap si Philip. Nasaan ang mga damit ko? Nasa ibaba. Pinalabang ko sa kasambahay ko. Mabilis na sagot nito. Ikaw ang nagpalit ng damit ko? Hindi makapaniwalang sagot niya. Oo. Sagot naman ni Philip. You puke last night kaya pinalitan kong damit mo. Pati nga ako isinukahan mo. Alam nga namang hayaan kitang matulog na di ka nais-nais ang amoy mo. Marumihan pa yung kama ko dyan. Tumayo yata ang lahat ng balahibo ni Zan sa sinabi niyo ni Philip. Kung ganoon, nakita na nito ang pinagkatago-tago niya sa kanyang katawan. Nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong nakita o mas tamang sabihin na wala talaga akong makikita. Anito na waring nahulaan ang nasa isip niya. Tiningnan siya ni Philip ng matalim. Busy talagang lalaking to. Ang sabi ni Zan sa kanyang sarili. Sa susunod, kung hindi mo kayang uminom mag-isa ay huwag mong gawin. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo oh. Sermon pa nito. Sinabi ko bang tulungan mo ko? Sana pinabayaan mo na lang ako ron para hindi ako nakaabala sa'yo. Tingnan mo to. Ikaw na nga ang tinulungan ko. Ikaw pa itong galit sa akin. Magpasalamat ka at mabait akong tao. Hindi kita pinabayaan doon. Sumimangot si San sa tono ng boses ni Philip. Bakit hindi mo na lang kasi ako dinala sa apartment ko? Bakit dito mo ako dinala sa bahay mo? Hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Teka lang ha. Ako na nga ito ng magandang loob tinulungan ka. Ikaw pa ang may ganang sisihin ako. Kung pinabayaan kita mag-isa doon, nagpakalunod sa alak, malamang may nangyari ng masama sa'yo. Oo na, ikaw na ang magaling. At least, say thank you. Say thank you, Fee, for taking care of me while I was insane and drunk last night. I promise you that I won't drink alcohol again because it's not good for me. Todo pa ang pagkakangiti ni Philip habang tinuturuan ni Zan sa dapat niya sabihin sa binata. Hinarap ni Zan si Philip at pinilit ng umiti. Hindi talaga ito mauubusan ng pakwela. Thank you, Philip. Tumawa ito. Ayan, marunong ka naman pala magpasalamat, Zani. Napailing si Zan. Teka, anong oras na? Tiningnan ni Philip ang rilong pambisig at pagkatapos inilingon siya. 9:00 na. What? Late na ako sa trabaho. Bulalas ni San. 10:00 ang pasok ko. Kaya uuwi pa ako at mag-aayos. Malilate talaga ako nito. Kumain ka muna bago ka umalis at sabay na lang tayong pumasok sa agency. Sabay mo ang mukha mo. Nainis ang sabi ni Zan, ano na lang ang sasabihin ng tao kapag nakitang sabay silang papasok sa trabaho. Hindi talaga nag-iisip si Philip kahit kailan. Wala sa sariling bumaba si Zan ng kama. Na isang pagkakamali dahil lang tumayo siya ay halos wala nang itago ang napakaising shirt na suot niya. Hindi niya malaman kung paano hihilahin ang suot na damit. Tiningnan siya ni Philip. Nahuli ni Zan ang binata na napalunok habang nakatingin sa kanya. Suot niya ang damit nito. This was really embarrassing. Tumayo si Zan ng tuwid at hinarap si Philip. Where are my clothes? Kunin mo na at kailangan ko nang umalis. Bilisan mo.
Okay, I will get them. Wala sa sariling sambit nito at nagmamadaling lumabas. Kinapa ni Zan ang kanyang dibdib. Bakit mabilis ang tibok na yon? Hindi niya maintindihan. All she knew was she was safe knowing that Philip took care of her last night. Baby Sunny! Napahinto sa paglalakad si Zan papasok sa pintuan ng TMA pagkarinig sa pamilyar na tinig na yon. Nakakainis talaga lalaking iyon. Napahiya na nga siya sa eksena nila kaninang paalisiyan ng bahay ni Philip. Hanggang ngayon ay gusto siya nitong inisin. Pagkatapos siyang magbihis kanina, inlayasan niya si Philip. Dali-daling lumabas siya ng malaking bahay nito na nasa isang exclusive subdivision. Sa pagkakaalam ni Zan ay mayaman ang mga naninirahan sa lugar na iyon. Hindi naman nakapagtataka na doon makatira si Philip dahil mayaman ang binata. She just wondered why he had such a big house samantalang ito lang ang nakatira doon. Alam niya na nasa Spain ang pamilya ni Philip. Nabasa niya sa isang magazine noon tungkol sa buhay ng 5 sikat na magkakaibigang modelo. Hindi pinansin ni Zan si Philip at nagkunwaring hindi ito narinig na tinuloy niya ang paglalakad. Akala ni Zan ay titigil ito sa pagtawag sa kanya pero hindi pala. Nakalimutan mo yung keychain mo sa bahay ko, Baby Zani. Muling natigil si Zan sa paglalakad. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya mga taong dumarang nakatingin sa kanya. Gusto mong papadyak ni Zan sa inis. Baka ano pang isipin ng mga ito sa sinabi ni Philip. Naiinis na hinarap ni Zan na lalaki na makalapit na pala sa kanya. Kung todo pa ang ngiti nito na parang walang problema sa mundo. Will you stop calling me Baby Zani? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Zan ang pangalan ko at hindi Zani? At hindi mo kailangang isigaw na nakalimutan ko ang keychain ko sa bahay mo. Baka kung ano pang isipin ng mga tao. You're really getting on my nerves. Natigil si Zan sa paglilitan niya nang iabot ni Philip sa kanya ang kanyang heart keychain. Marahil ay hindi napansin ni Zan na nalaglag iyon nang buksan niya ang bag niya sa bahay ni Philip. Napulot ko kanina sa kwarto ko bago ako umalis. Wala sa sariling hinablot ni Zan ang keychain sa kamay ni Philip. Salamat. Hindi tumingin sa binata na sinabi niya at agad itong tinalikuran. Bakit hindi na kaya ni Zan na tumingin ng tuwid sa mata ni Philip? Those thick lashes and hazel brown eyes of his look like they were saying something. May nababasa si Zan doon na hindi niya kayang bigyan ng kahulugan o nag-iilusyon lamang siya. Nagmamadaling pumasok si Zan sa loob ng agency at sumakay sa elevator. Tinawagan siya kanina ni Eliza na puntahan niya ang kaibigan sa second floor at may ituturo daw ito bagong fashion styles. Akmang magsasara na ang elevator na may isang kamay na pumigil doon. Ang nakangiting mukha ni Philip nang mabungara ni Zan at mga taong kasama niya sa loob ng elevator. Nagkanya-kanyang bati ang mga nasa loob. Narinig pa ni Zan ang hagik-hika ng 2 babaeng nasa likuran niya. Halatang kinikilig ang mga babae. Pumasok si Philip at waring sumikip sa loob ng elevator nang tumabi ito kay Zan. Muntik pa siyang matumba ng tamaan nito ang kanyang balikat. Napakalapad kasi ng katawan ng binata. Naramdaman na lang ni Zan na maagap na nahawakan ni Philip ang braso niya. Napatingin siya rito at nagtama ang kanilang mga mata. Napakalakas ang intensidad na nararamdaman ni Zan ng mga sandaling iyon. Bigla ring bumilis sa tibok ng kanyang puso. Nitong mga nakarang araw, sari-saring emosyon ang nararamdaman ni Zan kapag malapit si Philip sa kanya. Malakas ang epekto ng binata sa kanya na tila ba nais magwala ng kanyang puso. Pero hindi. Nagkakamali lamang si Zan sa mga iniisip at nararamdaman. Kagagaling lamang niya sa isang masakit na karanasan at hindi niya maaring maramdaman ang bagay na iyon. Sorry, natamaan kita. Nasaktan ka ba? Sinserong tanong ni Philip na nagpabalik sa kanya sa katinuan. Inalis ni Zan ang tingin kay Philip at inayos ang sarili. Okay lang ako. Why was the feeling those things? Naramdaman din ni Zan ang mga bagay na yun sa dating nobyo pero kakatwang mas matindi ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At sa hindi malamang kadahilanan ay natatakot din siyang alamin kung bakit. The delicious healthy tuna. Maganda talaga ang taste mo at ang ini-endorso ko ang tinatangkilik mo. Nabitiwan ni Zan ang hawak na lata ng tuna pagkakarinig sa tinig ni Philip. Napataing siya nang tumama iyon sa kanyang paa. Hindi niya mawari kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na talaga naiintindihan ni Zan ang mga kakaibang daramdaming lumulukob sa kanyang sistema. So strong that she thought she couldn't handle it anymore. Nilingon ni Zan si Philip. Ang nakangiting mukha nito ang nabungaran niya. Palagi na lamang itong nakangiti tuwing makikita niya si Philip. Naging habi na yata nito ang pagngiti sa kanya ng ganoon. Damn, his brown eyes were so beautiful.
Napakagwapo talaga ng binata. Kinalma ni Zan ang sarili. Bakit ka ba nagugulat? At anong ginagawa mo rito? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Zan. Hanggang dito ba naman sa supermarket hindi mo siya tinatantanan ng lalaking ito? Nagkibit balikat si Philip. Sa pagkakaalam ko, mall ito ng lahat ng tao at pwede magpunta rito. Ang sabi nito. Sumimangot si Zan. Sinusundan mo ba ako? Sa gulat niya ay tumawa ito ng malakas. Sorry to disappoint you, Zani, but I only dropped by to buy some stuff. Tapos nakita kita kaya nilapitan kita. Napahiya naman si Zan sa sagot ni Philip. Pero hindi siya makapaniwala na ang tulad nitong sikat at kilalang tao ay mag-isang pupunta sa supermarket para bumili ng sinasabi nitong stuff. Mag-isa ka lang? Paano kung makilala ka ng mga tao? Ang sabi niya na isa tinig niya naman ang isip. Wala namang masama kung magpunta ako sa mga lugar na gusto ko. Normal din naman akong tao. Hindi ko kailangan mag-disguise para hindi makilala ng mga tao. I want to act like a normal person. Paliwanag ni Philip. Kung ganon, lumayas ka sa harap ko. Iniistorbo mo, pamimili ko, dun ka. Turo niya sa kabilang lane. Sasamahan na kitang mamili, tapos ihahatid na rin kita sa inyo. Sabi nito. Ayoko. Naiinis na sabi ni Zan. Bilhan mo na lang ang sinasabi mong staff. Hindi ko nga mahanap ang binibili ko eh. Mabuti pa. Samahan mo na lang ako. Mabait ka naman kaya samahan mo, Zani. Walang naintindihan si Zan sa sinabi ni Philip. Natigilan siya ng mamataan ng isang pamilyar na pareha na palapit sa kanaroroonan nila ni Philip. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Zan. Gusto niyang kumaripos ang takbo pero huli na ang lahat. Dahil nakita niya siya ni Devin, ang kanyang dating nobyo. Nakita ni Zan ang pagkagulat sa mukha ni Devin. Bakit kailangang uli niyang makita ang mga ito? Zan! Narinig niya ang tawag ni Devin. Nakalapit na mga ito sa kanila. Tumayo si Zan ng tuwid at pinanatag ang tindig. Kailangan niyang ipakita sa mga ito na matatag siya. Hi, Devin. Nice to see you here. Nakangiting bati ni Zan. Ngumiti rin si Devin sa kanya. Ang lakas ang loob nitong ngitian siya ng ganoon at lapitan pagkatapos ang ginagawa nito sa kanya. Tiningnan ni Zan ang babaeng ipinagpalit nito sa kanya. Alanganing tumungong babae sa kanya. Babe, sino sila? Nagulat si Zan sa tanong na iyon ni Philip. Nakalimutan niyang naroon nga palang binata sa tabi niya. At lalo siyang nahindik nang maramdaman lamang nito ang braso niya sa kanyang balat. This man was up to something. Wala sa sariling nilingon niya si Philip. Nagtama ang kanilang mga mata. Waring sinasabi ng mga tanito na, just go with the flow. She also saw something in them. Pagsuyo nang nakita ni Zan sa mga mata ni Philip. Lalong hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Waring alam niya ang nais nitong mangyari. Tumikhim si Zan. Philip, siya si Devin at ang nobya niya. They're my old friends. Hi, I'm Philip, Zan's boyfriend. Inabot pa ni Philip ang kamay ng dating nobyo ni Zan. Gulat ang nabasa niya sa mukha ni Devin na parang sinasabi ng mga mata nito na ang bilis niya makahanap ng bagong nobyo. Siya naman ay kulang ang salitang gulat para ilarawan ang naramdaman sa sinabi ni Philip. Dapat ba niya ipagpasalamat ang ginawa ng binata? Well, hahayaan na lang niya si Philip sa gusto nitong mangyari dahil kailanganin niya na masasandala ng mga sandaling iyon. Nagkamay ang dalawa. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Zan sa dalawang lalaki. Tila nagsukatan ng tingin ng mga ito. Seryoso ang mukha ni Philip habang nakatingin kay Devin. Nice to meet you, Philip. This is my girlfriend, Winry. Nagpakilala ni Devin sa nobya. Noon lamang nalaman ni Zan ang pangalan ng babaeng pinagpalit nito sa kanya. Tinanguan lang ni Philip ang babae. You're Philip Draven, the supermodel, right? Tanong ni Winry dito. Yup. Nice to meet you, Winry. Formal ang mukha ni Philip. Do you know him, Han? Nagtakang tanong ni Devin sa nobya. Oo, nakikita ko siya sa mga magazines. Tiningnan ni Devin si Zan. Waring hindi ito makapaniwala na ang pinalit niya sa lalaki ay mas gwapo at sikat. Nagdiwang ang kanyang loob sa itsura nito. Tumikhim si Philip. Natutuwa ako makilala ang boyfriend mo, Zan. Ngumiti lang si Zan. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Tama na sa kanyang alam nitong may Bob bago na siyang nobyo. Nang ganon kabilis. Come and join us for lunch. Yaya ni Philip sa dalawa. Thanks.
Pero may kailangan pa kasi kaming asikasuhin, sagot ni Devin kay Philip. Okay, maybe some other time, alok ni Philip. Yeah. Tila napipilitang pagsang-ayon ni Devin at bitbit ang dalang cart na nagpaalam na sa kanila. Huminga siya ng malalim pagkaalis ng mga ito sa harap nila. Wala sa sariling tinanggal niya ang kamay ni Philip na nakapatong sa balikat niya. Nilingon niya ito. Thank you. Sinserong sabi niya. But why did you help me? Dahil naawa ka sa akin? Nakita ni Zan ang kislap sa mga mata ni Philip. Nakikisimpatya ang tingin nito sa kanya. Ginawa ko yun dahil gusto ko at hindi ako kailanman naawa sa'yo. He said those words like really meant it. Namayani ang katahimikan sa kanila. So, he's the ex-boyfriend of yours? The jerk? Basag nito sa katahimikan. Nilingon ni Zan si Philip. Tama ka. Siya ang lalaki ng iwan sa akin. At ang kasama niya ay yung babaeng pinagpalit niya sa akin. Alam mo yung gusto mong saktan ng babae dahil pakaramdam mo ay inagaw niya sa'yo yung taong mahal mo. Ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Gusto ko siyang saktan hanggang sa maalis lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gusto kong gantihan sila dahil sa ginawa nila sa akin. Pero ano bang mapapala ko kung gagawin ko yun? Bakit hindi mo siya ipaglaban kung mahal mo siya? Nagtama ang mga mata nila ni Philip. Buntis siya. Nakita ni Zan ang gulat sa mga mata ni Philip nang sabihin niya yun. Sa tingin mo kaya kung ipaglaban ang pagmamahal na sinasabi mo? Kung alam ko na kahit lumaban ako ay ako pa rin ang talo sa bandang huli dahil hindi na niya ako mahal. Mapait nang umiti. Ayaw paniwala ng isip ko na hindi na niya ako mahal pero nang makita ko sila magkasama at puno ng pagsuyo ang mga mata, na-realize ko na totoo palang nawawala ang pagmamahal na inakala mong nandyan lang. Siguro ako na ang pinaka-nakakaawang tao sa mundo. Unti-unting lumapit kay Zan si Philip habang nakatingin sa kanya mga mata. Hindi niya kayang basahin ng mga mata ni Philip kung ano iniisip nito ng mga sandaling yun. May karapatan ka magalit at masaktan dahil niloko ka niya. Pero hindi mo kailangan maging malungkot nang dahil sa isang lalaking walang kwenta. Mariing pagkakasabi nito. Hindi siya malaking kawalan sa'yo. Kung may nakakaawa man dito, yun ay ex-boyfriend mo dahil hinayaan niyang mawala sa kanya ang isang babaeng katulad mo. Minsan, kailangan mawala ang isang tao sa buhay mo para mapagtanto mo ang halaga niya sa buhay mo. He doesn't deserve you, Zani. Hindi mawawala ang pagmamahal kung sincero ang taong nag-aalay niyon. Makakahanap ka pa ng hihigit sa kanya. Isang lalaking magmamahal sa'yo ng higit sa pagmamahal mo sa kanya. Habang sinasabi ni Philip ang mga yon, ay nakatingin ito ng tuwid sa mga mata ni Zan. May nakikita siya sa mga mata nito na hindi niya kayang basahin. Napakaganda ng mga katagan sinambit nito. Hindi niya napigil ang isang butil ng luhang naglanda sa pisngi niya. Ang tanging nararamdaman niya ay gumana ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng ganito. At yun ay tungkol sa sarili niyang nakaraan. Naramdaman na lamang niyang dumampi ang kamay nito sa kanyang mukha at pinunasan nito ang kanyang luha. Kakaibang suyo ang naramdaman niya sa ginawa nitong yon. Ang malambot na paghaplos ng kamay nito ay waring nagsasabi sa kanyang huwag na siyang maglala at papawiin nito ang anumang sakit na nararamdaman niya. Kasabay niyo na yung biglang paglukob sa kanyang puso ng isang damdamin. Mahirap makalimot, pero palagi mong tatandaan na hindi mo gugustuhin makulong sa sakit ng mga susunod pang araw. Masuyong sabi ni Philip habang pinupunasan ng luha ni Zan. Trust me, you will forget that bastard. Pakiramdam niya ay isang pangako ang binibitawan ni Philip. Ngumiti si Zan ng matamis. Maraming salamat, Philip. Gumanti ito ng ngiti. Hindi ko akalain na napakaiyakin mo pala, baby Zani. Hindi napigilan ni Zan ang sariling natawa sa sinabi ni Philip. Hinampas niya ng braso nito ang kinatawa ng binata. Nakatulong ang ginawa niyang iyon para maalis ang tensyon sa namayani sa pagitan nila. Mabilis na lumayo si Zan kay Philip at wala sa sariling hinawakan ng kanyang pisngi. Nag-init yun sa paghawak ni Philip. Ikaw ang nagpaiyak sa akin. Kung ano-ano kasi sinasabi mo riyan. Bigla naging masuyo ang tingin ni Philip sa kanya. Ayoko nakikita ka umiiyak, Zani. Hindi bagay sa isang katulad mo maging malungkot. Natigilan si Zan. I will remember of it, Philip. Akmang tatalikuran na niya si Philip nang pigilan nito ang isang kamay niya. Nilingon niya ang binata na seryoso ang mukha. Can we be friends, Zani? Tila may pag-aalinlangan tanong ni Philip. Nagulat si Zan sa tanong nito. It was more like sweet whisper from him. Bakit?
Binitawan ni Philip ang kamay ni Zan. Hinago nito ang batok. Mukhang netetens ito. Hindi niya mawari. Nagsasawa na kasi ako sa palagi tayo nag-aaway. We clash every time we meet. Pakiramdam ko, ang sama akong tao dahil inaway kita palagi. Sabihin na nating, I want world peace. Tumawa ito. So, we can maybe talk like this again. Pero paano ko magagawa yun kung hindi naman tayo magkaibigan? I know it's awkward to ask you this question but pwede naman tayo maging kaibigan, hindi ba? Napanganga si Zan. Totoo bang narinig niya niloloko o niloloko lang siya na lalaking ito? Gusto mo kaming kaibigan dahil doon? Of course. What was happening to him? He was not the Philip she used to know. Nalilito siya. Saka isa pa, sino ba siya para tanggihan ang pagkakaibigang inaalok nito? Huminga siya ng malalim at hinarap ito. Okay, from now on, we'll be friends. Nakita ni Zan ang pagkagulat sa mukha ni Philip na agad namang napalitan ng ngiti. Pumapayag ka na? Kitang-kita ang siya sa mata ni Philip. Napangiti na rin si Zan. Oo nga, tama ka naman. Para hindi na tayo palagi nag-aaway. So, friends? Ano yung inilahad ang kamay? Napakagaan ang pakiramdam ni Zan ng mga sandaling yon. Nakalimutan niya ang nangyari kanina.